Ang tanging maririnig sa malamig na silid ay ang marahang kaluskos ng dulo ng ballpen sa papel. Isang tunog na napakagaan, pero para kay Lourdes Alvarado, iyon na ang pinakamabigat na tunog na narinig niya sa buong buhay niya. Nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahan niyang isinusulat ang kanyang pangalan sa huling pagkakataon bilang isang Monteverde. Ito na ang dulo. Nang matapos siya, marahan niyang ibinaba ang ballpen. Hindi niya magawang itaas ang kanyang tingin. Nakatitig lang siya sa pirma niya, sa itim na tinta na parang isang mantsa sa puting papel. Isang mantsa na simbolo ng pagtatapos ng kanyang kasal. Okay, everything is in order, sabi ng boses ng abogado, si Attorney Diaz. Formal, walang emosyon. Sa harapan niya, naramdaman niya ang paggalaw ni Sebastian, ang lalaking minahal niya, ang asawa niya, ang dating asawa niya. Isang makapal na brown envelope ang marahas na itinulak sa ibabaw ng makintab na lamesa at huminto iyon sa mismong harapan niya. Napilitan siyang mag-angat ng tingin. Ang mga mata ni Sebastian ay malamig. Mas malamig pa sa yelo. Walang bakas ng pagmamahal. Walang bakas ng panghihinayang. Tanging pagkasuklam lang ang nakikita niya. 500 milyong piso, sabi ni Sebastian, at ang boses niya ay kasing lamig ng kanyang mga mata. Iyan ang bayad sa naging pagkakamali ko. Bawat salita ay parang isang sampal. Isang napakalakas na sampal na hindi man lang gumawa ng ingay. Napayuko si Lori. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga mata, pero pinigilan niya ang mga luha. Hindi siya iiyak. Hindi sa harapan niya. Hindi sa harapan nilang lahat. Kunin mo na, utos ni Sebastian. Iyan ang presyo ng paglaya mo sa pamilya Monteverde at ang presyo para hindi ko na muling makita ang pagmumukha mo. Sa likod ni Sebastian, sa may gilid ng silid, nakita ni Lori ang isang anino, isang babae, si Roxanne Cruz. Nakatayo ito roon, perpekto ang ayos, nakasuot ng isang mamahaling bestida, at sa mga labi nito, may isang maliit, halos hindi mahahalata, nangiti. Isang namangiti ng tagumpay. Naintindihan ni Lori ang lahat. Dahan-dahan, inabot niya ang envelope. Ang kapal at bigat nito ay parang nagsusumigaw ng kahihiyan. Ito ang halaga niya. Ito ang kabayaran sa mga taon na isinakripisyo niya ang lahat para sa isang lalaking ni minsan ay hindi nakita ang tunay niyang halaga. Tumayo siya. Hindi niya tinignan si Sebastian. Hindi niya kayang tignan ang mukha nito. Salamat po, attorney, mahinang sabi niya. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Habang naglalakad siya palabas ng silid, naririnig niya ang isang mahinang tawa mula kay Sebastian. Isang tawa na puno ng pangiinsulto. Iyon ang huling tunog na narinig niya mula sa lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Paglabas niya ng gusali ng Monteverde Corporation, sumalubong sa kanya ang mainit na hangin ng Makati. Para siyang nasusuka. Ang bigat ng bag na hawak niya, kung saan nakalagay ang envelope, ay parang mas mabigat pa sa semento. Pinara niya ang unang taxi na dumaan. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Hindi agad nakasagot si Lori. Saan nga ba? Saan siya pupunta ngayong wala na siyang tahanang matatawag? Kahit saan lang po, Manong. Palayo lang dito. Sumakay siya sa loob at isinara ang pinto. Habang umaandar ang taxi, napatingin siya sa side mirror. Kitang-kita niya ang nagtataas ang gusali ng Monteverde, isang tore ng kapangyarihan at kayamanan. Ang tore na minsan niyang tinawag na tahanan, pero sa totoo lang ay naging kulungan niya. Sa wakas, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sinundan pa yon ng isa at isa pa. Tahimik lang siyang umiiyak sa likod ng taxi, yakap-yakap ang bag na naglalaman ng presyo ng kanyang kalayaan. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa loob ng bag. Kinapa niya ito at kinuha. Isang hindi rehistradong numero mula sa ibang bansa ang tumatawag. Pero sa ilalim ng numero, may nakasulat na pangalan na ipinasok niya sa contacts niya noon pa. Dr. Chen, Beaumont Museum. Tinitigan niya ang screen.
Ang tawag mula sa isang mundong matagal na niyang tinalikuran. Isang mundong walang nakakaalam, lalo na si Sebastian. Hindi niya ito sinagot. Sa halip, pinindot niya ang pulang boton at pinatay ang tawag. Pagkatapos ay isinara niya ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang sarili na malunod sa sakit at sa katahimikan ng kanyang bagong simula. Nagumpugan ang dalawang babasaging kupita ng wine. Ang tunog niyon ay presiso at matinis, isang selebrasyon sa loob ng isang pribadong silid sa pinakamahal na restaurant sa Makati. To a new beginning, sabi ni Roxanne Cruz, at ang kanyang mga pulang labi ay bumuo ng isang perpektong ngiti. Sa isang bagong simula na walang piring sa mata at walang pabigat. Ngumiti rin si Sebastian Monteverde. Itinaas niya ang kanyang kopita at ininom ang mamahaling alak. Sa wakas, malaya na siya. Para siyang nakahinga ng maluwag matapos ang isang matagal at nakakapagod na business meeting. Ganoon ang pakiramdam niya sa paghihiwalay nila ni Lori. Isa itong transaksyon. Isang masakit na transaksyon, pero tapos na. Cheers to that, sagot niya, at ang boses niya ay puno ng kumpiyansa. Sa harapan niya, si Roxanne ay parang isang diamante. Makinang, matalas, at perpekto. Naiintindihan nito ang mundo niya. Naiintindihan nito ang ambisyon niya. Hindi ito katulad ni Lori na laging tahimik, laging nasa isang sulok at kontento na sa mga lumang libro at mga basag na bagay. Ngayong malaya ka na, Sebastian, aangat na ang Monteverde Corporation sa lebel na hindi pa nito nararating, patuloy ni Roxanne, at ang mga mata nito ay nagniningning. Panahon na para ipakita mo sa buong mundo kung sino talaga ang nag-iisang hari ng auction house sa Pilipinas. Gusto ni Sebastian ang tunog ng mga salitang iyon. Iyon ang musikang gusto niyang marinig. Pero nang gabing iyon, pag-uwi niya sa mansyon, isang bagay ang sumalubong sa kanya. Ang katahimikan, iyon ang unang bumati sa kanya. Isang katahimikan na nakakabingi. Dati, kahit gaano kagabi, laging may ilaw na bukas sa maliit na silid sa dulo ng pasilyo. Ang studio ni Lori. Laging may mahinang tunog ng musika mula roon o minsan, ang amoy ng kape. Ngayon, lahat ng ilaw ay patay. Ang buong bahay ay madilim at malamig. Pumasok siya at hinubad ang kanyang coat. Sanay siyang may mag-aabot sa kanya ng tsinelas. Sanay siyang may magtatanong kung kumain na ba siya. Ngayon, wala. Inilibot niya ang kanyang paningin. Malinis ang bahay. Sobrang linis. Pero ang kalinisan ay parang sterile. Parang sa isang museum. Walang buhay. Naglakad siya papunta sa kusina para uminom ng tubig. Pagdaan niya sa pasilyo, napahinto siya sa tapat ng pinto ng studio ni Lori. Dahan-dahan niya itong binuksan. Wala nang laman. Ang mga lamesa, ang maliliit na gamit, ang mga libro. Lahat ay wala na. Malinis na para bang walang nag-okupa sa silid na yon. Na para bang si Lori ay hindi kailanman naging parte ng bahay na ito. Isang kakaibang kirot ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Pero mabilis niya itong iwinaksi. Pagod lang siguro ito. Stress mula sa buong araw. Bumalik siya sa sala at umupo sa malambot na sofa. Binuksan niya ang kanyang cellphone. Isang email mula sa board of directors. Nagpapahayag sila ng kanilang concern sa epekto ng diborsyo sa imahe ng kumpanya. Napailing si Sebastian, mga matatandang takot sumugal. Sakto namang pumasok ang isang text message mula kay Roxanne. I was thinking, love, that international auction we talked about, I think we should push for it. Kailangan mo ng isang malaking pasabog para ipakita sa lahat na you're stronger than ever. May ilang lumang artifacts sa warehouse na pwedeng i-liquidate for additional capital. Napangiti si Sebastian. Ito ang kailangan niya. Isang taong nakakakita sa vision niya. Good idea, mabilis niyang reply. Prepare a list. I want to see it tomorrow. Maya-maya pa, pumasok na ang email mula kay Roxanne. Ang subject, Proposed Lots for International Auction.
Binuksan niya ang kalakip na dokumento, isang mahabang listahan ng mga mamahaling bagay, mga painting, mga eskultura, mga alahas. Pamilyar siya sa lahat ng ito. Pero sa dulo ng listahan, sa pinakahuling item, may isang bagay na nakapukaw sa atensyon niya. Item ng 28, Blue and White Dragon Vase. Ming Dynasty. Source, personal collection of the late chairman. Note, wedding gift. Kumunot ang noo ni Sebastian. Naalala niya ang lumang florera na yon. Regalo ng kanyang ama noong ikinasal sila ni Lori. Isang bagay na itinago lang niya sa bodega. Dahil para sa kanya, ito ay luma at hindi na babagay sa modernong disenyo ng kanilang bahay. Wala namang sentimental value yan, sabi niya sa sarili. Isa lang itong asset. Isang asset na pwedeng maging pera. Nag-reply siya sa email ni Roxanne. Isang maikling mensahe. Isama mo lahat yan sa listahan, babakan ba? Ang biyahe mula Makati papuntang Vigan ay mahaba at nakakapagod. Pero para kay Lori, bawat kilometrong lumalayo sa syudad ay isang hakbang palapit sa kanyang sarili. Ang ingay ng busina at ang tanawin ng mga nagtataasang gusali ay dahan-dahang napalitan ng luntiang mga bukirin at ng payapang tanawin ng probinsya. Pagbaba niya ng bus sa Vigan, sinalubong siya ng isang pamilyar na amoy. Amoy ng lumang bato, ng bagong lutong empanada, at ng hangin na dala ang alat mula sa dagat. Ito ang amoy ng kanyang tahanan. Hindi siya umuwi sa kanilang bahay. Dumiretso siya sa isang lugar na mas kilala pa niya kaysa sa sarili niyang kwarto, ang lumang paggawaan ng kanilang pamilya. Nang buksan niya ang malaki at makapal na pintong gawa sa kahoy, isang pamilyar na tunog ang sumalubong sa kanya. Ang mahinang pag-ukit ng kanyang ama sa isang piraso ng nara. Napahinto ang matanda sa pag-ukit at nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito ay puno ng mga linya ng panahon at karunungan. Nang makita siya, walang tanong, walang panunumbat, tanging isang malawak na ngiti. "Nakauwi ka na pala, anak," sabi ni Mang Tonyo, ang kanyang ama. Sa mga salitang iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Lori sa paligid ng kanyang puso. Tumakbo siya at niyakap ang kanyang ama. Doon, sa amoy ng kahoy, barnis at pawis, sa wakas ay naramdaman niyang ligtas siya. Naramdaman niyang nakauwi na talaga siya. "Tay." Iyon lang ang nasabi niya at nagsimula na namang mamasa ang kanyang mga mata. Hinimashimas ng matanda ang kanyang likod. "Ayos lang yan. Magpahinga ka muna. Nagtimpla ako ng paborito mong kape." Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Lori sa katahimikan. Tinulungan niya ang kanyang ama sa paggawaan. Hinawakan niya ulit ang mga gamit na matagal na niyang hindi nahahawakan. Ang pakiramdam ng magaspang na kahoy sa kanyang mga palad, ang tunog ng bawat kaskas ng liha, ang amoy ng oil-based stain, lahat ng iyon ay gamot sa kanyang kaluluwa. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga lumang gamit, nakikita niya ang checkbook na bigay ng bangko. Ang 500 milyong piso. Ang presyo ng kanyang kalayaan. Ang simbolo ng kanyang kahihiyan. Pero habang tinititigan niya iyon, isang bagong ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi. Hindi ito simbolo ng kahihiyan. Ito ay puhunan. Puhunan para sa isang bagong buhay. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa bangko. Ang mga teller ay napatingin sa kanya. Marahil ay nagtataka kung bakit ang isang simpleng babae ay may ganoong kalaking halaga sa kanyang account. Hindi siya bumili ng bagong kotse. Hindi siya bumili ng alahas. Ang una niyang ginawa ay mag-withdraw ng malaking halaga. Pera na gagamitin niya para i-renovate ang kanilang paggawaan, para bumili ng mga bagong kagamitan, at para gawin itong isang tunay na eskwelahan. Naglagay siya ng isang maliit na karatulang gawa sa kahoy sa labas ng kanilang paggawaan. Libreng pagsasanay sa sining ng restoration para sa mga kabataang interesado. Hindi nagtagal, may mga nagsimulang magtanong. At isang hapon,
Isang dalagitang may mga nagniningning na mata ang lumapit sa kanya. Totoo po ba ito, Ma'am Lori? Tanong ng bata, na ang pangalan ay Ana. Pwede po ba talaga kaming matuto? Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, ngumiti si Lori. Isang ngiti na hindi pilit, isang ngiti na mula sa puso. Oo naman, sagot niya. Halika, ipakikita ko sa iyo kung paano. Naging abala si Lori. Itinuro niya kay Ana at sa iba pang kabataan ang lahat ng alam niya. Ang pasensya sa paglilinis ng isang lumang painting, ang tiyaga sa pagdudugtong ng isang basag na banga, ang pagmamahal sa bawat piraso ng kasaysayan na kanilang hinahawakan. Sa pagtuturo, unti-unti ring naghihilom ang sarili niyang mga sugat. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng mga email, isang mensahe ang pumasok mula sa isang dati niyang kaibigan sa Maynila. Ang subject? Look, ang galing ng ex mo, international na. Nagtataka niyang binuksan ang email. Nakalakip doon ang isang digital poster. Isang makintab at magarbong poster para sa isang malaking international auction na gaganapin sa Monteverde Corporation. Nilibot niya ang kanyang paningin sa poster. Magaganda ang mga nakadisplay na gamit. Pero ang atensyon niya ay napako sa pinakamalaking litrato sa gitna. Ang itinatampok na item para sa auction. Isang pamilyar na asul at puting florera na may disenyong dragon. Kinilabutan si Lori. Ito ang regalo sa kanila ng ama ni Sebastian. Tinitigan niya ito ng maigi, pinalaki ang litrato sa screen ng kanyang laptop. At noon, napansin niya ang isang bagay. Isang napakaliit na detalye sa ilalim ng florera. Isang bahagyang pagkakaiba sa kulay ng glaze. Isang halos hindi mahahalata na gaspang sa texture. Isang detalye na sumisigaw ng isang salita sa isipan niya. Peke. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay at ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Alam na alam niya ang itsura ng orihinal na florera. At ang nasa litratong yon, ang florerang ipagmamalaki ni Sebastian sa buong mundo, ay hindi ang tunay na piyesa. Nagsimula ito sa isang bulong, isang maikling email mula sa isang art dealer sa Hong Kong, isang text message mula sa isang kliyente sa Singapore. Mga tanong na pabalang nakabalot sa pekeng pag-aalala. Sebastian, I heard a rumor. May problema daw sa provenance ng Mingvas ninyo. Sa una, binaliwala lang ito ni Sebastian. Mga inggit, mga kalaban sa industriya na gustong sirain ang pinakamalaking auction sa kasaysayan ng Pilipinas. Normal lang iyon. Kapag nasa tuktok ka, lahat ay gustong hilahin ka pababa. Huwag mong pansinin, sabi sa kanya ni Roxanne isang hapon habang inaayos nito ang kanyang kurbata sa loob mismo ng opisina niya. They are trying to psych you out. Ipakita mo sa kanila na hindi ka natitinag. At iyon nga ang ginawa niya. Sa isang press conference, buong kumpiyansa siyang humarap sa media. Ang pangalan ng Monteverde ay sagisag ng tiwala at integridad, deklara niya, at ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Bawat piyesang dumadaan sa aming mga kamay ay dumadaan sa pinakamahigpit na pagsusuri. Ang mga bulong-bulungan na naririnig ninyo ay walang iba, kundi ingay na gawa ng mga taong hindi kayang pantayan ang aming narating. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nagpalakpakan ng mga tao. Ngumiti siya. Pakiramdam niya ay isa siyang hari na nagpatahimik sa kanyang mga kaaway. Pero ang ingay ay hindi nawala. Sa halip, lalo pa itong lumakas. Nagsimula ang tensyon sa isang pulong ng Board of Directors. Ang mga matatandang miyembro ng lupon, mga kaibigan pa ng kanyang ama, ay nagpakita ng pag-aalala. Sebastian, sigurado ka ba dito? Tanong ni Mr. Velasco, ang pinakamatandang miyembro. Malaki ang nakataya. Ang pangalan ng ama mo. Kaya ko na po ito, tito. Mabilis na sagot ni Sebastian at may bahid ng inis sa kanyang boses.
Hindi na ito ang panahon ng aking ama. This is my era. Isang araw bago ang opisyal na viewing para sa mga VIP clients, tumawag ang isa sa pinakamalaki nilang kliyente, isang bilyonaryong Chinese-Filipino na si Mr. Tan. "Sebastian, my boy," sabi nito sa kabilang linya, at ang boses nito ay kalmado pero matatag. "I have to pull out my bid for the vase. May mga narinig ako na hindi maganda." Nanigas ang panga ni Sebastian. "Sir, these are just baseless rumors." "I hope so," putol ni Mr. Tan. "But in our world, perception is reality. I cannot risk my reputation. I'm sorry." Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Sebastian ang unang tunay na takot. Si Mr. Tan ay hindi basta-basta. Kapag umatras siya, marami ang susunod. Gabi na nang matanggap niya ang pinakamatinding dagok. Ipinadala sa kanya ng kanyang assistant ang link sa isang hindi kilalang art blog. Pero ang blog na yon ay binabasa at nirerespeto ng lahat ng seryosong kolektor sa buong Asya. Ang pamagat ng artikulo, "The Monteverde Dragon, a masterpiece or a masterful deception?" Hindi na kailangan ng pangalan ng may akda. Ang artikulo ay detalyado, teknikal, may mga close-up na litrato na nagpapakita sa maliliit na pagkakamali, sa glaze, sa maling shade ng cobalt blue, sa halos hindi makitang gaspang sa ilalim ng florera. Mga detalyeng tanging isang tunay na eksperto lang ang makakapansin. Habang binabasa ni Sebastian ang bawat salita, pakiramdam niya ay unti-unti siyang sinasakal. Ang kumpiyansa niya ay biglang naging abo. Ito na ang katibayan, isang katibayan na hindi niya pwedeng i-dismiss bilang chismis lang. Tumayo siya at sumigaw sa kanyang assistant. "Tawagin mo si Sandoval. Papuntahin mo siya dito ngayon din." Si Mr. Sandoval ang kanilang chief appraiser. 50 taon na ito sa industriya, isang alamat na pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Siya ang nagbigay ng huling sertipikasyon sa florera. Bumalik ang kanyang assistant at ang mukha nito ay namumutla. "Sir," nanginginig ang boses nito. Hindi po siya makontak, pero tumawag po ang asawa niya kanina. Nag-file daw po si Mr. Sandoval ng indefinite leave of absence. Effective immediately. "Ano?" sigaw ni Sebastian. "Anong dahilan?" "Family emergency daw po, sir. Umalis daw po sila ng bansa kaninang umaga." Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong opisina ni Sebastian. Ang kamao niya ay lumagpak sa kanyang mamahaling lamesang gawa sa mahogany. Naiwan siyang mag-isa. 2 araw bago ang auction, iniwan siya sa ere ng kanyang pinakapinagkakatiwalaang eksperto at hawak niya ang isang bomba na anumang oras ay sasabog. Gabi na sa vegan at ang tanging ilaw sa loob ng paggawaan ay nagmumula sa screen ng laptop ni Lori. Sa labas, payapa ang lahat. Ang hangin ay malamig at ang tunog lang na maririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Pero sa loob ni Lori, may isang malakas na bagyo. Hindi niya maalis sa isip niya ang poster ng auction, ang litrato ng pekeng florera, at ang mukha ni Sebastian sa mga interview na napanood niya online. Nakita niya ang dating asawa, nakatayo sa harap ng mga kamera, puno ng pagmamataas. Pero sa likod ng mga matang iyon, sa likod ng matigas na panga at pilit na ngiti, nakita ni Lori ang isang bagay na pamilyar sa kanya. Desperasyon. Ang desperasyon ng isang taong gustong patunayan ang kanyang sarili. Kahit na ang ibig sabihin ninyon ay ang maging bulag sa katotohanan. Isang parte niya ang gustong tumawa. Isang parte niya ang nagsasabing, "Hayaan mo siya. Deserve niya yan." Pagkatapos kanyang tapakan at yurakan, hayaan mong matikman niya ang lasa ng pagbagsak. Pero may isa pang parte sa kanya na hindi mapakali. Hindi ito tungkol kay Sebastian. Hindi na. Ito ay tungkol sa florera. Ito ay tungkol sa ama ni Sebastian, ang yumaong si Don Ricardo Monteverde. Isang lalaking nirerespeto niya. Isang tunay na mahilig sa sining na nakakita sa kanyang potensyal kahit noong una pa lang. Naalala ni Lori ang araw ng kanilang kasal.
Sa gitna ng lahat ng regalo, lumapit sa kanya si Don Ricardo. Hawak-hawak ang florera. "Lori Hija," sabi ng matanda, at ang mga mata nito ay ngumingiti. Ang presyo ng isang bagay ay madaling malaman, pero ang halaga nito, iilan lang ang nakakaalam. Huwag mong kakalimutan yan. Siya ang nag-iisang taong tinawag siyang Hija sa pamilyang yon. Tumayo si Lori at lumapit sa isang lumang baul sa sulok ng paggawaan. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng mga tela at lumang gamit, nandoon pa ang kanyang mga sketchpad mula sa Maynila. Kinuha niya ang isa at binuklat. Nandoon ang kanyang mga orihinal na sketch ng florera. Bawat kurba, bawat detalye ng dragon, bawat maliit na marka sa ilalim nito. Isinulat niya ang lahat ng obserbasyon niya. Ang komposisyon ng clay, ang uri ng glaze, ang kasaysayan nito. Hindi niya kayang manahimik na lang habang ang isang pekeng bagay ay sumisira sa pangalan at sa legacy ng isang taong minsan niyang iginagam. Ang dangal niya bilang isang conservator, bilang isang tagapangalaga ng kasaysayan, ay mas matimbang kaysa sa sakit na idinulot ni Sebastian. Binuksan niya muli ang kanyang laptop. Gumawa siya ng bagong email. Napatitig siya sa kumukurap-kurap na cursor. Nagsimula siyang mag-type. "Sebastian, ang florera." Binura niya. "Mr. Monteverde, I am writing to inform you." Binura niya ulit. Napapikit siya ng mariin. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang direktang kausapin ito. Ang sugat ay napakalalim pa rin. Anong gagawin niya? At bigla, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan. Isang matalik na kaibigan at kasamahan sa propesyon. Isang taong nasa mataas na posisyon, isang taong pakikinggan ng lahat ng walang tanong. Isinara niya ang draft at gumawa ng bago. Iba na ang email address na kanyang inilagay. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Hindi na siya nag-alinlangan. Isinulat niya ang lahat. Ang technical na pagsusuri, ang mga pagkakamali sa pagkakagawa, ang mga patunay kung bakit peke ang florera. Naglakip pa siya ng mga litrato mula sa kanyang lumang sketchpad bilang paghahambing. Nang matapos siya, binasa niya ang kanyang email. Perpekto, profesional, walang bahid ng anumang personal na galit. Sa dulo ng email, nag-type siya ng kanyang pangwakas na mensahe. "Pakiusap, iligtas ninyo ang legacy ng isang tunay na alagad ng sining. Maraming salamat po." At sa ilalim nito, nag-type siya ng 2 letra. Ang 2 letrang ginagamit niya sa lahat ng kanyang mga academic papers at mga pribadong konsultasyon. Ang pangalang kilala sa buong mundo ng mga art collectors pero hindi sa kanyang sariling pamilya. "Suma sa inyo, LA." Huminga siya ng malalim. Itinapat niya ang cursor sa send button. Isa itong desisyon. Ang pagpindot dito ay nangangahulugang pakikialam sa mundong matagal na niyang tinalikuran. Pero nang maalala niya ang ngiti ni Don Ricardo, hindi na siya nagdalawang isip. Nag-click ang mouse. Ipinadala na niya. Ang hangin sa Grand Hall ng Monteverde Tower ay halos kumakaluskos sa antisipasyon. Nagsimula nang dumating ang mga pinakamayayamang tao sa Asia. Ang mga babae ay nakasuot ng mga kumikinang na alahas at ang mga lalaki ay nag-uusap sa mahihinang boses habang hawak ang kanilang mga kopita ng champagne. Nakatayo si Sebastian sa gitna ng lahat, ang hari sa kanyang palasyo. Bawat ngiti niya ay kalkulado, bawat pakikipagkamay ay matatag. Sa labas, siya ang larawan ng kapangyarihan at kontrol. Pero sa loob, ang puso niya ay parang tumatakbo sa isang karera na walang katapusan. 2 oras na lang bago magsimula ang subasta. "Everything is perfect, love," bulong ni Roxanne sa kanyang tabi, at ang kamay nito ay marahang humaplos sa kanyang likod. Mukha itong nasisiyahan sa gulo na nilikha nito. Biglang lumapit ang kanyang executive assistant na si Marco, at ang mukha nito ay parang papel sa putla. "Sir?"
sabi ni Marco, at ang boses nito ay pabulong at nanginginig. May email po kayo. Urgent. Galing po sa opisina ni Dr. Chen ng Beaumont Museum. Kumunot ang noo ni Sebastian. Ang Beaumont Museum ay isa sa pinakaprestihiyosong institusyon sa mundo. Hindi sila basta-basta nagpapadala ng email. Anong sabi? Hindi ko po alam, sir. Naka-encrypt po. Para sa inyo lang daw po. Nagpaalam si Sebastian sa kanyang mga kausap at mabilis na naglakad papunta sa kanyang opisina. Sumunod sa kanya si Roxanne. Pag-upo niya sa harap ng kanyang computer, nakita niya agad ang email. Ang subject, urgent. Regarding Lot 28, Monteverde Auction. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Binuksan niya ito. Ang email ay maikli lang. Mula mismo kay Dr. Chen, isang matandang kaibigan ng kanyang ama. Sebastian, I received this from a trusted colleague. I suggest you read it carefully. Your father's legacy is at stake. Sa ilalim noon, may isang kalakip na dokumento, isang PDF file. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang detalyadong pagsusuri. Hindi niya binasa ang bawat salita. Sinescan lang niya. Pero ang mga salitang nakikita niya ay parang mga punyal na tumutusok sa kanyang dibdib. Inconsistent cobalt pigment indicative of modern chemical processing. Microfractures in the glaze inconsistent with natural aging. Attached are sketches of the original piece from 2015 for comparison. At sa dulo ng dokumento, ang dalawang letrang iyon, submitted by L.A. Isang paninira lang yan, mabilis na sabi ni Roxanne na sumisilip sa kanyang balikat. They're trying to scare you, Sebastian. Huwag kang magpapatalo. Pero hindi na nakikinig si Sebastian. Tinitigan niya ang mga sketch na naka-attach. Ang sulat kamay. Pamilyar. Napaka-pamilyar. Ang bawat kurba, ang bawat guhit. Nakita na niya ito dati sa mga notebook na laging dala ni Lori. Hindi. Bulong ni Sebastian sa sarili. This is real. Ang analysis ay napakatalino, napakapresiso. Walang bahid ng emosyon, puro datos, puro katotohanan. Ang taong nagsulat nito ay hindi isang kaaway, isa itong henyo. Tumayo siya. Pakiramdam niya ay umiikot ang kanyang opisina. Anong gagawin mo? Tanong ni Roxanne. At sa boses nito, may bahid ng panic. Cancel the lot, sabi ni Sebastian, at ang boses niya ay basag. What? Hindi pwede. Masisira ka. Magmumukha kang tanga. Humarap si Sebastian kay Roxanne at sa unang pagkakataon, nakita niya ito hindi bilang isang kakampi, kundi bilang isang taong itutulak siya sa bangin. Mas gugustuhin kong magmukhang tanga kaysa mamatay na sinungaling, sabi niya, at ang boses niya ay puno ng bigat. Lumabas siya ng opisina at bumalik sa Grand Hall. Umakyat siya sa entablado, inagaw ang mikropono mula sa MC. Biglang tumahimik ang lahat. Ladies and gentlemen, simula niya at ang boses niya ay nanginginig. May I have your attention? Due to unforeseen technical issues regarding its final verification, lot number 28, the Ming Dragon Vase, is hereby withdrawn from tonight's auction. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod na agad na palitan ng mga bulungan. Nakita niya ang paglabas ng mga cellphone, ang mga nagtatakang tingin, ang mga ngisi mula sa kanyang mga kakumpetensya. Isang kahihiyan, isang pampublikong kahihiyan. Pero sa gitna ng lahat, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa. Ang ginhawa ng isang taong nakaiwas sa isang bala. Nang gabing iyon, matapos umalis ang lahat, naiwan si Sebastian sa kanyang madilim na opisina. Ang tanging ilaw ay mula sa kanyang monitor, kung saan nakabukas pa rin ang email mula kay L.A. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Hindi dahil sa impormasyon, kundi dahil sa pagkamangha. Sino ang taong ito? Sino ang may ganitong klaseng kaalaman at bakit siya tinulungan? Tinawag niya si Marco. Marco? Sabi niya, at ang boses niya ay pagod. Gusto kong malaman kung sino si L.A.
Hanapin mo siya. I don't care how much it costs. I want a name. Lumipas ang halos 1 oras. Si Sebastian ay nakaupo lang sa dilim, nakatitig sa kawalan. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Hawak ang isang manipis na folder. "Sir," sabi nito, at ang boses nito ay alanganin. Mahirap po siyang hanapin. Napakapribado po ng taong ito. Halos walang record sa internet. Isa siyang academic, hindi commercial. "Did you find anything?" Walang pasensyang tanong ni Sebastian. "May isa po, sir. Isang lumang-lumang article sa isang international journal tungkol sa restoration ng mga artifacts sa Southeast Asia." Binanggit po doon ang pangalan ng isang consultant. Huminga ng malalim si Marco. "Sir," ang nakalagay po na pangalan, ang buong pangalan po sa likod ng inisyal na LA ay... Tumingin si Marco sa kanyang amo, puno ng pag-aalala. "Ay Lourdes Alvarado." Ang pangalan ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng tahimik na opisina. Napatitig si Sebastian sa kanyang assistant, hindi makapaniwala. Ang mundo niya ay biglang tumigil sa pag-ikot. Lourdes, ang asawa niya. Ang babaeng tinawag niyang walang silbi. Siya ang nagligtas sa kanya. Nakatayo lang si Sebastian sa gitna ng kanyang opisina, matagal matapos umalis ang kanyang assistant. Ang pangalang Lourdes Alvarado ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan, parang isang sirang plaka. Lourdes, si Lori. Hindi maaari. Ang babaeng kilala niya ay mahilig magbasa ng mga pocketbook. Ang babaeng kilala niya ay kontento na sa pag-aalaga ng mga halaman sa kanilang hardin. Ang babaeng kilala niya ay tahimik at laging sumusunod, isang anino na hindi kailanman kumontra sa kanya. Paano naging siya si LA? Ang henyo sa mundo ng sining. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Noong unang taon ng kanilang pagsasama, pumasok siya sa maliit na studio nito at nakita niya itong seryosong-seryoso sa harap ng isang lumang painting. May hawak na maliit na brush at isang bote ng kemikal. "Ano yan?" tanong niya noon. "Inaalis ko lang yung dumi," sagot nito. Hindi man lang nag-angat ng tingin para lumabas yung tunay na kulay. Pinagtawanan niya ito sa kanyang isipan, isang abala na walang kwenta. Ngayon, ang alaalang yun ay bumabalik sa kanya na parang isang sampal. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Sa halip, pumunta siya sa bodega ng kanilang mansyon, ang lugar kung saan niya ipinatapon ang lahat ng gamit na hindi na kailangan. Doon, sa isang maalikabok na sulok, nakita niya ang isang kahon na may markang "Gamit ni Lori." Binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang mga bagay na minsan niyang kinainisan. Mga lumang libro na halos magkahiwa-hiwalay na. Mga maliliit na bote ng kung ano-anong kemikal. Mga kakaibang gamit na gawa sa metal at kahoy. At sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang mga notebook. Kinuha niya ang isa. Binuklat niya. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ni Lori. Pero hindi ito basta sulat. May mga detalyadong sketch ng mga paso, mga painting, mga muebles. Sa tabi ng mga sketch may mga formula ng kemikal, mga tala tungkol sa kasaysayan ng bawat piyesa, mga analysis sa komposisyon ng pigment na ginamit. Ito ay trabaho ng isang scientist, ng isang historian, ng isang artist. Habang binubuklat niya ang bawat pahina, pakiramdam niya ay may isang bagay na unti-unting nadudurog sa loob niya. Ang kanyang pagmamataas, ang kanyang kayabangan, ang paniniwala niyang kilala niya ang babaeng pinakasalan niya. Hapon na nang pumasok si Roxanne sa kanyang opisina sa bahay. Dala nito ang karaniwan nitong ngiti at isang folder ng mga bagong business proposal. "Sebastian, narinig ko ang nangyari. It's a setback but we can recover," sabi nito at ang boses nito ay malambing. "Kalimutan mo na ang LA na yan. It was probably a lucky guess o baka may nag-leak lang ng info sa kanya."
Tumingin si Sebastian sa kanya, pero iba na ang paraan ng pagtingin niya ngayon. Paano niya nalaman ang mga detalye, Roxanne? Tanong niya, at ang boses niya ay kalmado, pero mabigat. Mga detalyeng kahit si Sandoval, ang pinakamagaling nating appraiser, ay hindi napansin. Natigilan si Roxanne. Baka mas magaling lang talaga siya. Malay natin. Ang importante ay nailigtas niya tayo. Now, we move on. Paano kung hindi lang siya mas magaling? Patuloy ni Sebastian, hindi inaalis ang kanyang tingin. Paano kung ang Florera ay peke talaga dahil may nagpalit nito mula sa loob ng warehouse natin? Ang nangiti sa mga labi ni Roxanne ay unti-unting naglaho. That's a serious accusation, Sebastian. Pinagdududahan mo ba ang sarili mong mga tauhan? Pinagdududahan ko ang lahat. Sagot ni Sebastian. Nang gabing iyon, matapos umalis ni Roxanne, may tinawagan si Sebastian, ang head ng kanilang security department. Gusto kong makita ang lahat ng CCTV footage mula sa high security vault sa warehouse. Utos niya. Mula sa nakaraang 2 buwan, isend mo sa akin ngayon din. Magdamag niyang pinanood ang mga recording, paspasan, oras-oras ng katahimikan at ordinaryong mga gawain. Hanggang sa isang gabi, 3 linggo na ang nakakaraan, may nakita siya, 11:00 ng gabi. Walang katao-tao. Ang pinto ng vault ay bumukas at pumasok si Roxanne. Wala siyang dalang kahit ano. Nagtagal siya sa loob ng halos 10 minuto bago lumabas at muling isinara ang pinto. Wala siyang business permit para pumasok doon ng mag-isa. Kasabay noon, isa na namang alaala ang bumalik kay Sebastian. Isang dinner party, halos 1 taon na ang nakalipas. Ipinakilala ni Roxanne sa kanya ang isang bagong potential partner para sa isang malaking real estate deal. Kinagabihan, bago sila matulog, may sinabi sa kanya si Lori. Sebastian, mag-ingat ka sa lalaking yun. Mahinang sabi nito. May narinig ako sa usapan nila kanina. Parang hindi mapagkakatiwalaan. Ang sagot niya noon ay mabilis at puno ng pangmamaliit. Ano bang alam mo sa negosyo, Lori? Huwag mong pakialaman ang trabaho ko. Ang real estate deal na yon ay nauwi sa isang malaking pagkalugi. Isang pagkalugi na isinisi niya sa market. Pero ngayon, lahat ng piyesa ay unti-unting nagkakadugtong-dugtong. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng numero ng isang pribadong investigador na minsan nang tinulungan ang kanyang ama. May trabaho ako para sa'yo, sabi niya sa kabilang linya. Isang pangalan, Roxanne Cruz. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Lahat. 2 araw ang lumipas sa isang nakakabininging tensyon. Si Sebastian ay nagpapanggap na normal ang lahat sa harap ni Roxanne, pero ang kanyang mga mata ay hindi na natutulog. At kaninang umaga, pumasok ang isang email sa kanyang personal account mula sa investigador. Walang laman ng email maliban sa isang naka-attach na file. Ang pangalan ng file ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang connection ni Roxanne Cruz sa pinakamalaking kalaban ng Monteverde. Napatitig siya sa screen, nanginginig ang kanyang kamay habang itinapat niya ang cursor sa file. Isang click na lang, at malalaman niya ang buong katotohanan. Ang katotohanan na matagal nang nasa harapan niya, pero pinili niyang huwag pansinin. Nag-click ang mouse, bumukas ang file, at ang mga salita at litrato sa loob nito ay parang isang mabagal na lason na gumapang sa sistema ni Sebastian Monteverde. Hindi ito isang simpleng ulat. Ito ay isang detalyadong dokumentasyon ng pagtataksil. Nandoon ang lahat. Ang mga bank record na nagpapakita ng malaking halaga ng pera na pumasok sa offshore account ni Roxanne na nagmula sa isang shell corporation na pag-aari ng pinakamalaki nilang kalaban sa industriya, ang Harrison Auctions. Nandoon ang mga litrato niya na lihim na nakikipagkita kay Mr. Harrison sa isang hotel sa Macau. Nandoon ang kopya ng mga email
kung saan ipinapasa niya ang mga confidential na bid information, mga business strategy, at mga plano ni Sebastian para sa hinaharap. Siya ang dahilan kung bakit nalugi ang real estate deal. Siya ang dahilan kung bakit palaging isang hakbang sa unahan ang kanilang mga kalaban. At ang pinakamasakit sa lahat, nandoon ang isang transcript ng usapan sa telepono sa pagitan niya at ng chief appraiser na si Mr. Sandoval. Pinipilit niya ang matanda. Tinatakot. Binabayaran para pumirma sa isang pekeng sertipikasyon at pagkatapos ay magtago sa ibang bansa. Si Roxanne ang utak ng lahat. Mula simula hanggang wakas. Hindi galit ang unang naramdaman ni Sebastian, kundi isang nakakapanghina, nagyayelong pakiramdam ng kawalan, para siyang nahulog sa isang napakadilim na balon na walang katapusan. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng ipinalit niya sa kanyang asawa, ang babaeng sinamba niya dahil sa kanyang talino at ambisyon. Lahat ay isang kasinungalingan. Kasabay ng pagbukas ng file, sunod-sunod na pumasok ang mga tawag sa kanyang telepono, mula sa kanyang abogado, mula sa board of directors, mula sa mga partner niya sa international deal na biglang bumagsak. Sira na ang lahat. Ang impormasyong na-leak ni Roxanne ay ang pinakamahalaga sa lahat. Ang deal na maglalagay sana sa Monteverde sa mapa ng buong mundo ay nawala na. Ang kanilang mga international partners ay nag-pull out at ngayon ay nagbabanta ng demanda. Pagbagsak. Ito na iyon. Ang pagbagsak na laging kinatatakutan ng kanyang ama. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Roxanne. May dalang ngiti sa kanyang mga labi. "Hi, love," sabi nito, na para bang walang nangyari. "I brought you coffee." Hindi kumibo si Sebastian. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang laptop para humarap ito kay Roxanne. Ang nangiti sa mga labi ni Roxanne ay unti-unting nabura habang nakikita niya ang ulat ng investigador sa screen. Ang mukha niya ay namutla. Nawala ang lahat ng pagkukunwari. Pero hindi siya umiyak. Hindi siya humingi ng tawad. Sa halip, isang malamig at mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "So nalaman mo na pala?" sabi niya, at ang boses niya ay walang bahid ng pagsisisi. "Ang galing mo naman." "Bakit?" Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Sebastian. Ang boses niya ay basag at halos hindi marinig. Tumawa si Roxanne, isang tawang puno ng galit. "Bakit?" "Dahil sa ginawa ng ama mo sa pamilya ko. Inagaw niya ang lahat sa amin, Sebastian. Iniwan niya kaming walang-wala. Itinuring niya kaming basura. Akala mo ba nakalimutan ko yon?" Huminga ito ng malalim. "Ginantihan lang kita sa paraang alam ko. Ginamit ko ang pinakamalaking kahinaan mo, ang kayabangan mo, ang pagiging bulag mo sa mga taong tunay na nagmamahal sa'yo." Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. "Alam mo kung ano ang nakakatawa? Si Lori, ang tanga-tanga niyang asawa mo. Mahal na mahal ka niya. Pero ano ang ginawa mo? Itinapon mo siya na parang basura. At ako ang pinulot mo. Ako, na simulat sa pool. Ang tanging gusto ay sirain ka." Tumalikod na si Roxanne at nagsimulang maglakad palabas. Walang emosyon, walang pagsisisi. Naiwan si Sebastian sa kanyang upuan, hindi makagalaw. Ang mga salita ni Roxanne ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang pagiging bulag mo sa mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Napatingin siya sa isang maliit na picture frame sa kanyang lamesa. Ang nag-iisang litrato na natira mula sa kasal nila ni Lori. Isang litratong itinago niya sa ilalim ng mga papel. Kinuha niya ito. Tinitigan niya ang ngiti ni Lori sa litrato. Isang ngiti na totoo. Isang ngiti na puno ng pag-asa. Lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, lahat ng katangahan, bumuhos sa kanya ng sabay-sabay. Yumuko siya sa kanyang lamesa, hawak-hawak ang litrato, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang dakilang si Sebastian Monteverde
ay humagulgol na parang isang batang nawawala. Nang tumigil siya sa pag-iyak, gabi na, ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Tumayo siya. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala na siyang babalikan. Wala nang naghihintay sa kanya. Pero habang naglalakad siya palabas ng madilim na mansyon, isang lugar lang ang paulit-ulit na sinisigaw ng kanyang isipan. Isang lugar sa norte. Isang lugar kung saan naroon ang tanging taong nagsabi sa kanya ng totoo. Ang tanging taong sinaktan niya ng husto. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaandar ito palayo sa syudad, palayo sa mga kasinungalingan, palayo sa mga guho ng kanyang buhay. Papunta siya sa vegan. Ang hapon sa vegan ay may dalang kapayapaan. Ang sikat ng araw ay kulay ginto at marahang humahalik sa mga lumang bato ng Calle Crisologo. Sa loob ng Pagawan Alvarado, ang hangin ay puno ng amoy ng lumang kahoy at ng bagong pag-asa. Nakatayo si Lourdes Alvarado sa gitna ng kanyang mga estudyante at ang boses niya ay kalmado habang itinuturo niya ang tamang paraan ng paghahalo ng pandikit para sa isang nabasag na antigong plato. Dahan-dahan lang, sabi niya kay Ana, ang pinakabata niyang estudyante. Ang paghilom, sa tao man o sa bagay, ay nangangailangan ng pasensya. Ngumiti si Ana at tumango. Sa gitna ng kanilang katahimikan, isang anino ang tumakip sa bukana ng malaking pinto. Lahat sila ay napalingon. Nakatayo roon ang isang lalaki. Ang mamahalin niyang suit ay lukot na lukot. Ang buhok niya ay magulo. At ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim na bilog sa ilalim. Mukha siyang pagod. Mukha siyang talunan. Hindi siya ang Sebastian Monteverde na kilala ng buong Maynila. Napatigil sa paghinga si Lori. Ang mga kamay niya ay bahagyang nanginig, pero mabilis niyang itinago iyon. Inaasahan na niya ito. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang darating ang araw na ito. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang kanyang sarili. Tumingin siya sa kanyang mga estudyante. Magpatuloy lang kayo, mahinahon niyang sabi. Babalik ako. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa pinto. Papalapit sa lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Huminto siya sa harapan ni Sebastian. Walang nagsalita. Tanging ang hangin lang na umiihip. Sa pagitan nila ang maririnig. Tinitigan ni Lori ang mukha ni Sebastian. Wala na ang kayabangan. Wala na ang lamig. Ang nakikita niya ngayon ay isang lalaking basag, isang lalaking naliligaw. Si Sebastian ang unang yumuko. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata ni Lori. Ang mga matang iyon, na minsan niyang binaliwala, ay puno ngayon ng isang kapayapaan na hindi niya maintindihan. Lori? Bulong ni Sebastian at ang boses niya ay paos at basag. Hindi siya sumagot. Naghintay lang siya. Ako. Sinubukan niyang magsalita ulit, pero parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Ako na ang pinakatangang tao na makikilala mo. Isang mahinang tawa, walang tunog. Ang kumawala sa mga labi ni Sebastian, isang tawa na puno ng sakit. Sa wakas, nag-angat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata ay namumula. I'm sorry, sabi niya. At ang mga salitang iyon ay hindi na tunog mayaman o makapangyarihan. Tunog tao na ito. Tunog totoo. I'm sorry, Lori, for everything. Hindi pa rin kumibo si Lori. Sa halip tumalikod siya at pumasok muli sa pagawaan. Kumuha siya ng isang maliit na bangko at inilagay iyon sa labas, sa ilalim ng isang puno. Maupo ka, sabi niya. Nagulat si Sebastian, pero sumunod siya. Umupo siya sa maliit na bangko na para bang isang batang pinapagalitan. Pumasok muli si Lori at lumabas na may dalang-dalawang tasa ng mainit na tsa. Ibinigay niya ang isa kay Sebastian. Nanginginig ang mga kamay nito nang tanggapin iyon. Umupo si Lori sa isang katabing bangko. May 1 metrong pagitan sa kanila. Napanood ko sa balita,
Mahinang sabi ni Lori habang nakatingin sa malayo. Hindi isang tanong, isang pahayag lang. Tumango si Sebastian, nakayuko pa rin sa kanyang tasa ng tsa. Wala na. Lahat. Katahimikan ulit. Iniligtas mo ako. Bulong ni Sebastian. Bakit? Bakit? Tumingin si Lori sa kanya. Sa wakas, tumingin siya ng diretso sa kanyang mga mata. Hindi kita iniligtas, Sebastian. Sagot niya at ang boses niya ay matatag. Iniligtas ko ang alaala ng iyong ama. Iniligtas ko ang dangal ng isang pangalan na minsan kong nirespeto. Ang mga salitang yun ay mas masakit pa sa sampal. Lori, ako. Desperado na si Sebastian. Ang lahat ng rehearsed na salita niya ay nawala. Ang tanging natira ay ang krudong katotohanan. Pwede pa ba? May pagkakataon pa ba ako? Tinitigan siya ni Lori. Ang mga mata niya ay malinaw. Walang galit, walang paghihiganti. Tanging pag-unawa at isang matibay na kapasyahan. Dahan-dahan siyang umiling. Ang pagkakataon para magbago, Sebastian, laging nariyan, sabi niya, at ang boses niya ay malumanay pero pinal. Pero yan ay pagkakataon para ayusin mo ang buhay mo, hindi para ayusin ang buhay natin. Tumayo si Lori, hudyat na tapos na ang kanilang pag-uusap. Tapos na tayo, Sebastian, dagdag niya. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Sebastian, hindi bilang isang parusa, kundi bilang isang pinal na katotohanan. Isang katotohanang matagal na niyang dapat tinanggap. Naiwan siyang nakaupo roon. Hawak ang tasa ng tiyang, unti-unting lumalamig. Katulad ng pag-asang minsan niyang inakala na mabubuo pa. Tinitignan niya si Lori habang naglalakad dito, pabalik sa loob ng paggawaan, pabalik sa kanyang mga estudyante, pabalik sa buhay na binuo niya mula sa mga pirasong winasak ni Sebastian. Hindi na siya lumingon pa. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay mas mahaba at mas mabigat kaysa sa pagpunta. Walang salitang namutawi sa pagitan nila ni Lori, pero ang katahimikan na yon ay mas malinaw pa sa anumang sigaw. Pagdating niya sa syudad, hindi siya umuwi. Dumiretso siya sa opisina ng kanyang abogado. Kinabukasan, isang press conference ang mabilis na inorganisa. Ang parehong silid kung saan buong yabang niyang ipinagtanggol ang kanyang sarili ay siya ring lugar kung saan niya haharapin ang kanyang pagbagsak. Nang humarap siya sa mga kamera, walang bakas ng dating Sebastian Monteverde. Ang kanyang muka ay seryoso, ang kanyang mga mata ay pagod. Pero sa unang pagkakataon, ang mga ito ay tapat. Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula niya at ang boses niya ay kalmado at matatag. Inimbitahan ko kayo ngayon para aminin ang aking mga pagkakamali. Isang bulungan ang kumalat sa buong silid. Ang Monteverde Corporation ay naging biktima ng isang corporate sabotage. Oo, patuloy niya. Pero ang sabotaheng iyon ay naging posible lamang dahil sa isang bagay, ang aking pagiging bulag, ang aking kayabangan, at ang aking kapabayaang makinig sa mga taong mas nakakaalam. Huminga siya ng malalim. Dahil dito, buong puso kong inaako ang lahat ng responsibilidad. Epektibo ngayong araw. Ako ay bababa sa aking posisyon bilang CEO ng Monteverde Corporation. Ibibigay ko ang pamamahala sa Board of Directors para masiguro na maililigtas ang kumpanyang itinayo ng aking ama. Haharapin ko rin ang lahat ng legal na pananagutan na idudulot ng mga kamakailang pangyayari. Tumingin siya ng diretso sa isang kamera. Sa aming mga kliyente at mga kasosyo, humihingi ako ng paumanhin. Nabigo ako sa inyo. Pagkatapos noon, tumalikod na siya. Hindi na niya sinagot ang mga tanong na isinisigaw ng mga reporter. POV Lori. Sa vegan, kasalukuyan siyang nagtuturo kay Ana kung paano dahan-dahang alisin ang isang lumang barnis sa isang maliit na baul. Tingnan mo, sabi ni Lori. Sa ilalim ng makapal at madilim na barnis na ito,
May magandang disenyo. Kailangan lang ng tiyaga para lumabas ulit. Biglang lumapit ang isa pa nilang estudyante. Hawak ang kanyang cellphone. Ma'am Lori, tingnan niyo po. Si Sir Sebastian nasa TV. Ipinakita ng bata ang live stream ng press conference. Napanood ni Lori ang pag-amin ni Sebastian. Narinig niya ang bawat salita ng pag-ako nito sa kasalanan. Hindi siya nakaramdam ng saya. Hindi siya nakaramdam ng paghihiganti. Ang naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan. Isang pakiramdam ng pagtatapos. Isang kabanata sa kanyang buhay na sa wakas ay tuluyan ng nagsara. Marahan niyang ibinalik ang cellphone sa kanyang estudyante. Salamat sa pagpapakita, sabi niya, at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. O sige na, bumalik na tayo sa trabaho. Hindi matatapos ang baul na ito kung tititigan lang natin. At bumalik siya sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga kamay ay kalmado at sigurado. Ilang araw ang lumipas habang nagkakape siya sa umaga, isang maliit na balita sa dyaryo ang nakakuha ng kanyang atensyon. Businesswoman Roxanne Cruz nahuli sa airport habang sinusubukang tumakas ng bansa. Binasa niya ang maikling artikulo. Pagkatapos ay ibinaba niya ang dyaryo at humigop ng kanyang kape. Para sa kanya, iyon ay balita na lang mula sa isang mundong hindi na niya kinabibilangan. POV, Sebastian, Linggo ng hapon. Mag-isa si Sebastian na nagpunta sa sementeryo. Nakatayo siya sa harap ng puntod ng kanyang ama, si Don Ricardo Monteverde. Dati, pumupunta siya rito para magyabang tungkol sa kanyang mga tagumpay. Ngayon, pumunta siya na walang dala. "Hi pa!" bulong niya. "Pasensya na. Ngayon lang ulit ako nakadalaw." Umupo siya sa damuhan. "Alam mo pa, buong buhay ko, ang akala ko, ang pagiging isang Monteverde ay tungkol sa pagiging pinakamalaki, pinakamayaman, pinakamagaling," sabi niya habang hinahaplos ang malamig na marmol. "Sinubukan kong higitan ka, pero hindi ko naintindihan ang pinakamahalagang turo mo." Isang ngiti, malungkot pero totoo, ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Hindi pala tungkol sa presyo, no pa? Tungkol pala sa halaga." Tumingala siya sa langit. "Sinira ko ang kumpanya, pero huwag kang mag-alala. Itatayo ko ulit, pero sa pagkakataong ito, sa tamang paraan na." Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na karapat-dapat siyang maging anak ng kanyang ama. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa pag-amin sa kabiguan. POV Lori, isang umaga, isang delivery van ang huminto sa tapat ng paggawaan. Nagulat si Lori nang iabot sa kanya ang isang maliit at mabigat na kahon na gawa sa kahoy. "Para po sa inyo, Ma'am Lourdes Alvarado." Wala siyang inaasahang padala. Maingat niyang binuksan ang kahon. Sa loob, na nakabalot sa makapal na tela, ay isang pamilyar na bagay. Ang asul at puting florera na may disenyong dragon. Ang regalo sa kasal nila. Pero ngayon, perpekto na ito. Ang maliliit na lamat ay nawala na. Ang kulay nito ay mas matingkad. Naibalik na ito sa dati nitong kaningningan. Isang tunay na obra maestra. Sa ilalim ng florera, may isang maliit na sobre. Binuksan niya ito. Sa loob, isang kapirasong papel lang ang laman. Hindi ito sulat. Isang maikling mensahe lang, nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Sebastian. "Salamat sa pagtuturo mo sa akin ng tunay na halaga. Itago mo ito." Hawak ni Lori ang florera. Dati, ito ay simbolo ng isang kasal na pilit. Ngayon, sa kanyang mga kamay, ito ay naging simbolo ng pagpapatawad. Hindi pagpapatawad para kay Sebastian, kundi pagpapatawad para sa kanyang sarili. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating tahimik na paggawaan sa Vigan ay isa ng kilalang lugar. Tinawag itong Alvarado Heritage Workshop, isang maliit na eskwelahan at santuwaryo para sa mga lumang bagay na may kwento. Dinadayo na ito hindi lang ng mga taga roon, kundi pati na rin ng mga kolektor
at art enthusiasts mula sa iba't ibang lugar. Isang hapon, habang nagtuturo si Lori sa kanyang mga estudyante, isang babaeng may dalang kamera at recorder ang magalang na lumapit. "Ma'am Lourdes Alvarado," tanong ng babae. "Isa po akong manunulat mula sa isang culture magazine. Pwede po ba namin kayong ma-interview? Marami po kaming naririnig tungkol sa ginagawa ninyo. Tinatawag na po kayo ng iba na tagapangalaga ng pamana ng vegan." Ngumiti si Lori. Isang ngiting payapa at totoo. Hindi niya hinanap ang pagkilala, pero kusa itong dumating. Sa kabilang banda, sa isang maliit na opisina, sa isang hindi gaanong kilalang gusali sa Ortigas, abala ang isang lalaki sa harap ng isang lumang lamesang kahoy, si Sebastian Monteverde. Wala na ang libo-libong pisong suit. Wala na ang mamahaling relos. Nakasuot lang siya ng simpleng polo shirt. Sa harap niya, isang matandang mag-asawa ang nakaupo at maingat niyang sinusuri ang isang maliit na painting na dala ng mga ito. "Authentic po ito," sabi ni Sebastian, at ang boses niya ay magalang. "Hindi po ito kasing mahal ng mga Picasso, pero ang kwento po sa likod nito, ang pagmamahal na inilaan ng lolo ninyo sa pagpinta nito, iyan po ang tunay na halaga." Ngumiti ang mag-asawa at nagpasalamat sa kanya. Nagbukas si Sebastian ng isang maliit na appraisal firm. Hindi ito kasing laki ng Monteverde. Hindi ito kasing yaman. Pero ito ay tapat. At sa bawat araw na lumilipas, sa bawat kliyenteng natutulungan niya, unti-unti niyang nararamdaman ang isang bagay na hindi na ibigay sa kanya ng pera. Ang respeto sa sarili. Isang gabi sa vegan, habang nag-aayos si Lori ng kanyang mga gamit bago magsara, may iniabot sa kanya si Ana, isang sulat. "Ma'am, pinabibigay po ni Paulo," sabi ng bata. Si Paulo ang isa sa mga una nilang estudyante na ngayon ay nagtatrabaho na sa isang museum sa Maynila. Binuksan ni Lori ang sulat. "Ma'am Lori, maraming salamat po sa lahat ng turo ninyo. Dahil po sa inyo, natupad ko ang pangarap ko. Binago niyo po ang buhay ko." Naramdaman ni Lori ang pag-init ng kanyang mga mata. Ito ang kanyang yaman, ang mga buhay na nabago niya, ang pamanang iiwan niya sa mundo. Lumabas siya sa beranda ng pagawaan. Palubog na ang araw at ang langit ay may kulay kahel at lila. Kinuha niya ang asul at puting florera na nakapatong sa isang espesyal na lamesita sa gitna ng kanyang maliit na gallery. Inilagay niya ito sa isang lugar na matatamaan ng huling sinag ng araw. Kumikinang ang florera. Hindi na ito isang alaala ng isang masakit na nakaraan. Hindi na ito simbolo ng isang nabigong kasal. Sa kanyang mga mata, ito ay isang simbolo ng paghihilom. Isang patunay na kahit ang pinakabasag na bagay ay maaaring mabuo muli at maging mas maganda at mas matatag kaysa dati. Katulad niya. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin ng vegan. Naramdaman niya ang sikat ng araw sa kanyang mukha. Sa wakas, pagkatapos ng lahat, nahanap na niya ang kanyang tunay na halaga. At ito ay isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit anong presyo. Malaya na siya. At masaya.